Manood kayo at paghahampasin nyo uli. Ano ba, kayo mga duwag. Lahat po dito, welcome. Kahit Walker Diaz, kahit KNP, pwedeng umakyat. Kahit yung pinag-uusapan natin, pwedeng umakyat. Yan ang mga hirap sa inyo. Yung mga nagsasalita kayo, mga sulok-sulok eh. Yung ayaw ni Brad Eli, ayan, nangyayari ngayon sa MCGI. Ginagawang kalakalan, nag-aano sa mga sa mga party list, sa mga nag-endorse ng mga kung ano-ano. Ayan, yan ang ayaw ni Brad Eli, ayan. Alam niyo na kung anong diwa yan, mga kapatid, kayo gumising-gising. O kapatid, Hello, Wilfredo po, sakita na po kayo. May ikwento lang ako sa inyo. Hello, rinig po. Kapatid, bakit ang hina po ng inyong ang hina po ng sounds nyo? Lakasan nyo po. Sige. Pot yan. Sandali, kasi may sounds ako eh. Sige po. Sige po, bahala po kayo kung ano. Narinig naman po. Ay, bumaba po uli. Tawag dito. Sige po, akit po uli siya. Mag-request po kayo at i-accept ko po kayo. Yung mga nagsasabing maraming sinasabing naninira kami, hindi kami naninira, kapatid. Kami, kung maninira kami, hindi kami para makipagsigawan sa buong mundo at hindi ako para mag-live. Hello. Umayos-ayos at nakakayamot. Ay, sige. O, clear naman siya. Kapatid, Wilfredo, akit ka po uli. Kapatid, where are you? Akit ka po uli. Ayan na po. Akit ka po siya. Okay, accept po. Sige po, bro. Magandang gabi po. Anong oras po dyan sa inyo sa Ireland, kapatid? Dinig po? Opo, sige po. Okay na po. Okay. May kwento lang ako sa inyo. Yung may patarget kasi rito sa Ireland. Rinig po ako? Opo. Sige po. Rinig po. May patarget dito sa Ireland. Sabi ng DS namin, mangutang daw kami ng pera. So merong isang kapatid na siya muna ang mag-shoulder sa uutangin naming pera. So kung sino daw yung mag-comment, magbibigay ng So nagbigay ako ng €15 for 2 years daw. For 2 years. Oh. So 2 years, nagtanong ako sa mga kapatid, yung DS. So magkano na ba ang kulang ko? At least mabayaran ko, at least makapagtulong ulit ako. Kahit sa kanila, sister, hindi nag-message sa akin kung magkano ng kulang ko, whatever. Sabi ko, parang may something yata nang nangyayari dito. Parang pag hindi nila sinasabi yung magkano ng kulang ko. So, parang sabi ko, parang continue lang ba ang pagbibigay ko? Talagang hindi ko naintindihan yun eh. Kaya after nun, parang may dudas na sa akin kasi nagtatanong-tanong na ako na hindi naman sasabihin sa iyo ng, brother, ito ng kulang mo, €50 na lang. Sige, kung gusto mo, bayaran mo na lang lahat yan para wala ka ng utang. Ganun ba? Dapat sana ganun ang sasabihin nila sa patiran. Ano pong euro? 15K euro? Magkano ba ang conversion sa peso ng euro? Ang €1 says is 60 pesos. 60. Mataas pa ang pounds, tapos po, ay di ang laki nun. Ang laki nun. Malaki €15. Sabi kasi nila, yung utang namin, hanggang 2 years lang to pay. Opo. Kaya sabi ko, okay, 2 years to pay. So, nagbigay ako ng nagbigay. Meron din naman akong obligasyon sa pamilya ko. So, gusto ko lang malaman kung magkano na lang ang kulang. Kasi lampas 2 years na eh. So, nagbibigay pa rin ako nagbibigay ng €15. Sabi, nagtanong na ako. Opo. Brother, nag-text ako sa mga kapatid. Magkano na ba ang kulang ko? Pwede ko bang malaman kung magkano na lang talaga ang kulang ko? At least, babayaran ko na lang yung kulang ko para at least makapagtulong ulit ako ng anong dapat tulong sa iglesia. Walang man sa akin. Walang nagsabi, walang text. So, parang may something lupuhan rito, sabi ko sa isip. Hindi na po yung something, pandaraya na po yan. Kasi yung puno, mandaraya. Pandaraya na
po yan, eh tingnan nyo, sa dami ng nawala na si iglesia, sinirkular ba nila? Binanggit po ba nila ang pangalan? Di ba hindi? Diyan po nagsisimula ang demonyo sa Pandaraya. Kaya itong mga miyembro na to, kung ito yung may isip, dapat alam nyo ang ginagawa ng puno nyo, nadidiwaan nyo, Pandaraya na yan eh. Sa dami ng lumabas, hindi nyo na isinisirkular. Bakit? Nandadaya na ang puno nyo, Pandaraya na yan. Kung talagang kami lumabag, ito, si Sneaky, nagnakaw, namumuhay ng hindi maganda, sa laulan, nangangabe, ng agaw ng asawa, katulad niya. Ayan, nag-scam, ayan, ganyan. Wala nang ganyan eh. Bakit? Hindi nila yan mabanggit kung ano talaga ang sala. Kasi ang pinoprotection na lang nga mga kapatid, ayan na nga, yung puno nila, sa tao na lang po sila, sa tao na lang. Ayan po ay pagdaraya. At saka, pang-i-scam yung ganyan, Brad, kumuha na lang kayo ng hulugang kotse, mas maigi. Ayun na lang po. Hindi nila iisip yan eh, yung mga pangailangan ng mga kapatid. Ang mahalaga sila'y makaraos. Ang mahalaga sila'y Ayan po, eto pinagsisigawan ko sa buong mundo. Mandaraya ang puno nyo, yung pinagtatanggol nyo, Mandaraya. Siya lang ang mabubuhay sa mundong ibabaw. Ang galing nyo din naman. Tapos kami ang sisiraan nyo, mga ganung-ganung ganare. Nako, ayan puno mo. Diwaan nyo kung anong klase ng puno nyo meron yan. O sige po, tuloy. Alam mo, Moses, ang kuha nila ngayon, iba daw si Bes, si DCR, kay Bro Eli. Ang ginagawa ngayon daw ni DCR is ground. So, yun ang ginagawa ngayon. Magkaiba daw sa ni Bro Eli. Sabi ko, di ba nasa Biblia 1 Pedro 3:15? Magtanong kayo sa sacerdote. Wala na yun eh. Parang pandaraya na rin kung isipin mo, sis, kasi doon siya umaatak, doon siya nagpo-focus sa pamimigay ng lugaw, ano pang pinagbibigay niya. Doon lang kayo dadaan yan. Ang binigay nyo, napakalaking halaga. Kumbaga parang, ang binigay nyo, napakalaking halaga, pero ang bibili niya, sardinas, ayun ay po-front niya. Pero ang gumagastos sa mga kapatid, ang karangalan nasa kanya. Siya nga po ay uhaw sa karangalan. Nakakaawa nga po yan, kulang sa pansin. Yan ang nangyayari diyan. Kulang yan sa pansin. At saka parang pandaraya, dadaya na nga po yan. Scammer nga eh. Saan ka nakakita? May mga collection siya, may mga patarked. Hindi naman siya nangangaral. Okay lang baga siya. Alam mo sis, 9 years ako sa iglesia na tapat. Wala akong ginagawang labag sa aral. Ano yung tulungan sa iglesia? Tumutulong po ako. Pamilya ko, asawa ko, medyo nilalayuan ko dahil ngayon, di ba? Mas tayo sa iglesia kaysa sa pamilya natin kung hindi sila sumasama sa atin. Kaya sabi ko, nung nag-text lang ako na mag-exit ako, agad-agad sis, talagang yung group chat, talagang tanggal agad ako. Tanggal agad. Ganyan. Alam mo, kapatid, marami pong ganyan na mga kapatid. Talagang hindi sila nangihinayang sa mga tupa. Kaya nga sabi nga ng Diyos, pinapalabas na ang kanyang bayan dyan. Kasi napipighati na diyan. Ayun po yun. Tapos yung mga kapatid mo na kinukulikta ko papuntang lokal, malayo kasing lokal namin, mga siguro 35 minutes drive. So yung mga kapatid na kinukulikta ko, nag-message ako, hindi ka nag-message back. Sabi ko, ganyan ba ang paimbabaw lang na sinisigaw natin sa ibang tao na pag-ibig, tapos nagtanong lang nagtanong lang ako about sa Area 52, kung totoo ba talaga yan o hindi. Hindi naman sila masagot-sagot. Brad, hindi naman totoo yung pag-ibig nila. Tapos sabi nila, masama ng tao si GR Bandong at saka si CJ. Sabi ko, okay, simple lang, hindi naman ako one-sided. Sabihin nyo sa akin kung anong mga pagkamali ba nila, anong ugalis lang tao. Sabihin nyo sa akin para at least kung malaman ko na ganyan sila, at least ako alis sa iglesia. Wala naman silang may sagot. Wala naman silang masabi na anong klaseng tao sila. Sabihin, sinabi lang nila na masamang tao sila. Yun lang. Ganun lang. Ayun na nilang alamin. Parang mga bulag, parang mga eng na panatiko, dapat aalamin mo, bakit ka nagalit doon sa tao? Bakit inano mo? Pinamas block niya eh. Kaya ganun eh. Nagkamali yan si DSR kasi bobo nga yan. Bobo. Kung sino yung alas, yun ang inano niya. Yun ang siniraan niya. Hindi naman siya inaano. Eto Brad Daniel, sinasabi ko sa'yo, lesson learned dyan sa'yo. Kung sino yung
alas, dapat aalagaan mo. Ganun yun. Yan ang mahirap sa'yo eh. Ayan, si Brad Eli, pwede mong traidorin, patay na. Patay na si Brad Eli, pwede mo na talaga yan traidorin. Yan ang gusto mo eh. Kaya ka nga nakabantay nung dati eh. Talagang may gagawin ka dyan sa iglesia. Ito pa si Snake eh. Nung tinanong ko yung district servant, sabi niya kasi, kapanahunan pa daw ni Bro Eli. Sabi ko, ha? Mga ngaral natin na si Bro Eli. Ano pong ibig sabihin? Si Bro Eli na daw ang nagkuhan doon sa pagbibinta ng beer. Sabi ko, nagtuturo si Bro Eli na bawal mag-inom, tapos yan ang tinuturo niya. Nagkukonsente siya na magbibinta doon sa Brazil ng beer, ganun po ba? Sabi ko, kasi napunta rin ako ng Brazil, sis eh. Napunta rin ako eh, na-meet ko rin si Bro Eli doon eh. Nagpunta rin ako sa Salud eh. Wala naman ako nakitang beer doon. Punta kasi ako doon, may kantahan din eh, may band din doon eh. Pero wala naman ako nakitang beer nung time na yun. Pero nung tinanong ko, sabi niya, kay Bro Eli parang pinabintangan nyo na si Bro Eli kasi patay na, hindi na pwedeng sagot yun. Siyempre, sabi ko, sabihin nyo na lang ang totoo. Wala nang masabi. Sabi ko, walang magandang paliwanag. Opo, unfair naman talaga kay Brad Eli yung ginagawa ng pamakin niya eh. Sa totoo lang talagang tinarider niya eh. Mula na pagkamatay, walang nakitang labi, nag-iyakan. Yung video, tinago niya pa. Anong sabi niya? Maigit na matay na yung matandang palamura. Nagbabayad daw siya ng utang. Oy, mga kapatid, tanga lang ang maniniwala dyan na siya ang nagbabayad ng utang ni Brad Eli. Lahat nga ng property, nasa kanya na. Maliwanag na maliwanag pa sa araw. Hindi lang naniniwala ang ibang mga kapatid. Akala naninira. Kaya hindi niya masagot yan eh. Kaya alam mo, Brad, kada paksa, kada Sabado, walang lumagos diyang mabuting espiritu eh. Yan, igigisahin ka lang yan sa pag-ibig. Sa pag-ibig, gigisahin ka lang yan sa pag-ibig. Lumalawak na yon. Wala na. Ito pa sis, di ba, nag-usap tayo about dyan. Nung pumalit si DCR, talagang nung mangaral siya, iba na yung pangangaral niya. Wala nang Holy Spirit, hindi mo na malasahan ba? Di ba si Bro Eli pag nangaral, talagang may feel ka talaga na yung pinagsasabi ni Bro Eli, totoo eh, no? Pero nakanganga ka, may paksa. DCR na siya na namuno, wala eh, naglamig ako eh, iba na talaga eh. Walang Holy Spirit talaga na, masaya ba? Kahit si PBB, wala eh. Opo. Wala eh. Kaya nung iba ako ng trabaho sis, kasi naging bus driver na ako rito, yun ang pinalalabas nila sa akin ngayon. Dahil hindi na daw ako dumadalo. Yun na ang kuha nila sa akin. Pero hindi na pwede akong husgahan kahit hindi ako dumadalo. Nataniman na kasi ako ng aral eh, kaya hindi ko minala yun. Ever. Kapatid, ilang taon ka na po sa iglesia? 10 years na po sis. Ilang taon po? 9 years. 9 years. Bawasan nyo, yung 9 years, bawasan nyo po ng 4 na taon kasi wala naman tayong natutunan talaga eh kay DSR. Wala naman tayong natutunan eh. Bale, 6 years parang ako, Brad. 15 years ako. 9 years lang ako. Babawasan nyo ng 4 na taon yung pagkakaanib nyo, mga kapatid. Kung kayo'y marunong mag-compute. Wala naman tayong natutunan sa kanya eh. Lagi lang siya may pinaparinggan. Ayun pala, hindi ko pa napapanood dyan si Badong, mali ko yung kanilang napansin ko na yan, Brad. Napansin ko na ito may pinatatamaan. Ang alam niyang batuhin, yung mga miyembro niya. Yan ang napapansin ko sa kanya. Kasi nga, Brad, alam mo kung bakit. May sarili na siyang interes sa iglesia. Ginagawa nga niyang captive market ang miyembro eh. May sarili na siyang interes, kaya ang tinitira niya yung mga nasa loob, yung miyembro niya. Dapat ang tinitira niya, yung ibang kalaban talaga, ibang relihiyon, gano'n, yung mga pamunuan doon. Anong nangyayari kapatid, ang nilalabanan niya ay yung miyembro. Kasi nga may sarili nga siyang pakay, kapatid. Naintindihan mo po ako, kapatid? Opo, oo. Clear na clear po. Ayan po ang nangyari. Nga sa na taon na sa 4 na taon na puro pag-ibig, tapos after niyan, yung mga kapatid na may tanong, tama ba yun, sis, na i-block ka? Hindi tama yun. Kung isipin, sis, pag-ibig, saan ang pag-ibig nun? I-block mo bigla yung kapatid na wala namang masamang ginawa.
sa inyo for how many years. Tapos nagtanong lang about dyan, i-block nyo na. Parang di ka nakadiwa nila, masamang tao ka na. Parang sa akin minsan sis, parang masakit iisipin ba na devoted ka sa gawain, wala kang ginawang masama. Opo, Parang marami minsan yan. nasaktan talaga ako sis nung isang araw lang agad-agad block message sa akin ganito ganyan, sabi ko ang pangit naman itong mga tao na to, tapos puro pag-ibig Ay, wag nyo na pong intindihin yan at yan ay iglesia na nga yan ni Rason. Kaya nga ang Diyos pinapalabas na ang kanyang bayan dyan. Pinapalabas na ang bayan dyan. Kumbaga, Brad, yung inyong mabuting gawa, hindi mawawala yan, hindi yun nalilimutan. Hindi naman nakakalimutan ng Diyos yun kung anong ginagawa mo. Nahudas lang tayo. Wala tayong magagawa, nahudas tayo Kaya ang gusto ng Diyos, palabasin na niya ang kanyang bayan dyan. Pinalalabas niya na yan Tingnan mo ang ginagawa, ibablock. Binubulag niya talaga yung kanyang mga miyembro. Siya tuloy ng kanyang gawain. Yan alam mo Brad, yung mga sinasabi nilang pamemera, mga target. Gawain niya na yan Sarili niya na yung gawain. Hindi na yung gawain ng Diyos yung mga ganyan Hindi naman po kasi siya nangangaral, kapatid. Ano pong dapat na patunayan dyan? Alam niyo, yung pag-ibig, madaling sabihin yan. Alam mo, pumunta siya ng Ireland, may patarget din yun Hindi ako nagbigay, sis. Hindi ako pumunta. Oo po, may nag-chat nga po sa akin dyan Pamimera na lang po ngayon Wala na po, hindi na po talaga ano yan. Tapos nung bumalik ako sa pagkakatipon, saan ka kapatid? Nandito si Daniel ng araw, wala kang hindi ka nagkapita. Hindi lang ako kumibo. Grabe no, grabe ginawa sa maganda pa yung kuan sa hotel. Talagang kapatid, malapit nang darating si DCR, yung kuan nyo, yung tulungan natin, yung tanin lang sinasabi, hindi na ako masyadong nakikinig. Kasi mga kapatid, ganito ginagawa niya ni DSR. Ayan, pipigain niya ng miyembro. Ngayon, tutulong niya sa mga nasa labas palugaw-lugaw, mababaw lang. Kumbaga sa politiko, sa mga taong politiko, ang hiningi niya 10 million, 20. Ang ilalabas lang niya 1M. Ayun po ang nangyayari dito. Tapos siya ang may parangal, siya ang mabait, siya ang ano. Pero yung mga miyembro na mga nasa hardship na pamumuhay, ang mga bubong, mga kalawang, walang kita mo naman pero siya masarap ang buhay. Ayan ang nangyayari diyan. Ang nangyayari kasi mga kapatid, bulag kasi ang miyembro binubulag niya pa Kaya nga yan pinapablock para walang malaman yung miyembro sa kanilang mga katalampasanan Saan ka nakakita, kapatid? Yung MCGI, lahat yata ng gamit meron ng tatak yung MCGI. Ano nga tampalasan nga wala na siyang paggalang sa pangalan ng MCGI kung saan niya lang nilalagay doon sa produkto, ibebenta niya. Ganun na nangyayari. Pag bibili ka ng jacket dito, 60 euro. Opo, alam niyo kung ano nga yan, kung imo-monitor yan ng kung imo-monitor yan ng tawag dito, may tawag doon yung mga hindi maano yung mga yan Kasi Brad, alam mo, hindi niya yan pwedeng ilabas sa bentahan, sa merkado. Alam mo kung bakit? Overpricing yan Ngayon, ang pambulag sa mga kapatid, ay tulong yan sa gawain niya ng Diyos. Ganon. Dadaanin kanya sa magagandang salita na akala mo'y talagang pagtulong yun sa Diyos, sa gawain, ganon. Kukonsensyahin ka pa para tumulong ka, para sa ganon. Kaya yung mga produkto na yan, Brad, ay hindi pwedeng ilabas. Diyan lang talaga yung sa loob na iglesia. Ganyan yan ang nangyayari. Isa pa, yung pangangaral niya, hindi na masyadong biblical. Puro na lang din siyang kwento. Para na rin siyang, born again. Opo. Passport. Alam mo, kaya nga ako nabobo sa talata dyan Wala na ako naalalang mga talata. Ang alam ko lang sabihin yung nasa unahan. Ayun lang, hindi ko na kayang ituloy. Kasi nakakabobo kasi yan. Pag bobo ang puno, magiging bobo talaga nakikinig. Talaga namang wala yung binanggit Puro pag-ibig na mga kung ano-ano. Pagkatapos, talagang maiinip pa talaga sa pasalamat niya. Ito yung pinagkukuha nila sis pag-ibig. Na-realize ko nga Tingnan mo, bait kang kapatid, pero dahil lang sa katanungan ko, yun, i-block ka. Pag-ibig ba yan? Di pag-ibig yan. Papaw na yan. Dito nga Brad, makinig ka sa akin. Dito nga sa akin, dito sa lokal ko, kung ako'y nagkamali, di dapat pumunta ka. At ipagtanggol mo yung puno mong tarantado.
Dapat gano'n ang Yan nga ginawa mo, mga worker, mga DS. Dapat pinuntahan mo ako. Kung saan ako sala. Eh, paano? Alam niyo naman tarantado yung puno nyo, kaya hindi niyo may pagtanggol. Ayan lang yan. Naku, kayo'y tumigil. Teka lang, Brad, Wilfredo, wag ka munang bababa kung ano. Babasahin ko lang po itong ano. Sabi ni Sige, kapatid makikinig lang ako. Nandito lang naman ako eh. sabi ni kapatid na Vladimir Alibutod, sa Italy po, ito ano, namatay si Bes at inilibing na parang aso sa loob ng compound ng mansyon. Eto mga kapatid, diyan pa lang kita na ang kanyang kahudasan eh, ang kanyang katraidoran eh, kita na eh. Ay sabi ko, magsisimula na to. Magsisimula na to talaga. Ayan o, tamo, nagkatotoo. Tapos sa convention, yung bagong convention, Brad, nung narating ko yun, kinilabutan ako eh. Hindi ako kinilabutan dahil sa ano ha, kinilabutan ako na mag-aalakibulo ito. Yun ang nakikita ko sa kanya na dinadaan lang niya sa mga ganun sa mga kuwan. Yung ano, alam ko talaga, hindi natatahan dun eh. Ito, pinagsisigawan ko sa buong mundo. Ano po, di ba, nasa Biblia yan, na hindi tumatahan ang Diyos sa templong ginawa ng kamay ng tao. Bakit? Tama. Ano ka eh, scammer ka eh. Ginano mo yung ano eh, tampalasan ka eh. Kung siya naman na magsasalita doon, ay wala talaga espiritu. Kahit saan siya magsalita, walang espiritu. Ayan, nararamdaman ko yan. Wala siyang espiritong magsalita. Yun, may sapi. May sapi siya, oo. Eh. Kita nyo naman, pag nagpapaksa, ang likot-likot ang daming sinasabi. May paano-ano pa ng kamay, may pamustra-mustra pa. Ayan, sapi yan. Sapi ang tawag dyan. Napakalikot niya. Ang likot niya sa sa pagsasalita, sa pasalamat. Alam mo ba si Bro Eli says nung sinabi niya na yung mga property niya pamimigay sa mga kapatid nating duka? Naalala mo yon? Ipamimigay? Property niya? Ibibigay? Ni Bro Eli, nung before siya namatay, bibigyan daw ng mga portion po. Bibigyan daw ng portion yung mga kapatid na duka. Alam ko na sinabi ni Bro Eli yun eh. Ay, oo, kahit baga sinabi yun, eh. Parang hindi ako naniniwala. Kasi swapang to eh. Eh, biro mo, hindi kanya, kinuha niya. Pero yun nga, yung property ni Bro Eli na mga lupa-lupa na dapat sabi ni Bro Eli na bibigyan daw, ngayon na kay DCR na, di ba? Opo. Kinuha na, ibig sabihin kinuha na. No, hindi niya pinakinggan si Bro Eli na bibigyan yung mga kapatid natin duka. Yun ang May bakay ka alam ko yun eh kasi nasa kuan ako noon eh. Yung time na yun na sinabi ni Bro Eli, TVB yun eh. Opo. Na bibigyan daw yung mga kapatid na duka, bibigyan daw kahit mga maliit lang na lupa para makasayo ng bahay. Alam ko yun eh. Ngayon, namatay siya. Bro Eli, wala na eh. Yun nga, wala tayong magagawa na hudas tayo eh. Wala tayong magagawa na hudas tayo. Tanggapin natin ang ating kapalaran. Ito ang hula ngayong panahong ito. Maglalabas ang tupa, ang mga tayo, sasamba tayo sa espiritu at katotohanan, maglalabasan yan. Ang matitira dyan kay DSR panatiko. May panatiko yan kahit hanggang pagpalagay na kahit makulong yan, magkanda ka. So yan may panatiko yan. May panatiko yung ito says may CGI nag-commit doon kay Bruce CJ Perez. Opo. Sinungaling daw, bla bla bla. So, tatlo lang ang katanungan ko. Sabi ko, kilala mo ba si CJ Perez? Alam mo ba kung bakit nag-exit si CJ Perez? Alam mo ba bakit nagsalita na ngayon si CJ Perez? Okay, sagutin mo yung tatlong katanungan ko. Tapos ibabato mo sa akin ng 1844, sabi ko sa kanya. Walang nasagot. Simple lang. Opo. Kung magbabato ka sa amin ng 844, mga sinungaling kami, sige, labas ka ng, sagutin mo yung tatlong katanungan ko. Ako, personally, hindi ko kilala si CJ Perez. Pero, pinakinggan ko yung side niya. So, akala kasi nila kung sino yung mga kapatid na yan no? Na Brad, akala nila kung sino lang yan. Sa kanila, masama daw si CJ Perez. Okay, bigyan niyo ako ng kuwan. Paano siya naging masama? Sabi ko, paano siya naging masama? Wala. Sabihin mo lang ibigay. Wala silang masabi. Kayo ang 1844. Sabihin mo, masama yung nagnakaw. Sabihin niyo. Tatlo naman katanungan ko eh. Kilala niyo ba si CJ Perez? Bakit siya nag-exit? Bakit siya nagsalita ngayon? Kasi nananahimik si CJ Perez pero tinitira nila.
That's okay. O, ay, akala, teka, si kapatid Anthony Cholo Amosen is watching. Ito si Mira Flor de Rosario is watching. Si Maria, kapatid na Maria Go. Hello, hello po kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Brad Badong sa sementeryo po siya na oo, itong panahon na to, ito ang hula sa atin talaga. Talagang malaking pagbabago, malaking may iba sa totoo lang. Kasi parang ang Diyos na ang nag-ano parang ang Diyos na nagpalabas. Ito na yung wala iwan na yan kay yang talaga si Rason ay magkakaroon ng kanyang sariling iglesia. Hindi lang alam niya ng mga panatiko. Ito kasi ang sa tingin nila sa atin, hinuhusgahan nila tayo na tayo pa ang masama. Tayo pa ang yung puno niya. Yung puno niya masama. Sa isip ko, bakit ako naging masama? Wala naman akong nilabag na aral. Nagkasala ako, pero kaunti lang. Hindi yung nagkasala ka na ano-ano pang kasalanan. Wala akong ganun. Wala akong ginawang masama sa iglesia. Pero ang tingin nila sa atin, tayo ang masama, sila ang mabuti, sila ang tama, tayo ang mali. Eto, may nagtanong si kapatid na Tom Gabriel Cuando, nakain ba ng pagpag ang aso nila, bro? Ay, palagay ko naman hindi. Ang balita ko nga, mineral water ang pinapainom eh. Totoo ba yon? Parang nabalitaan ko yon, mineral water ang pinapainom dun sa mga aso. Hello? Hindi ka bagay talagang mangangaral. Ikaw ay tampalasan, unang-una. Ito, nakikinig to ng kapatid ng buong mundo. Ako, kaya ako nagsasalita ng ganito, naaawa ako sa mga kapatid yun. Na matagal ng 20 to 30 years, nagsilbi, halos lumaban ng ubusan, tapos sisiraan nung nag-exit. Nadiwaan yung puno mo, demonyo eh. Ano ba kang masama dyan? Ayaw nyo maniwala kasing demonyo yan eh. Nako, marami pa yung ginawa. Ewan ko naman kung hindi kayo kay kilabutan. Antayin nyo na lang yung mga magsasaysay diyan. Lalabas na yung mga yun. Mga worker na mga manggagawa. Kala nila tayo mga naninira dito. Ako sisiraan nyo sa sulok-sulok. Yung mga ko sa lokal. Sisiraan mo ko sa sulok-sulok. Ultimong pangalan ko nga sa Facebook. Hindi nyo ma-search Natatakot kayo eh. Ganyan kayo kaduwag. Napakaduwag nyo. Kung buhay lang si Brad yun pa si bro Bradmon sis, nangutang ng 1 million yun para lang sa tulungan. Opo yata. Tapos plus binigay ko sa kanya kuan ko tapos nung nagtanong na bigla nang bigla agad lahat ganun. Oo, ganun nga sila kawalang niya. Ayaw pa nila kami sila yung mga Imagine kasi Brad, alam mo Brad kasi, kilos yung mga ganyan, yan, mga matatalim na, parang nahawa na sa kanya yung ibang miyembro na gano'n na lang, hindi nag-iisip. Kahit pa ikay ka mag-anak, kaibigang matagal, basta inutos na mag-block, iba-block ka. Gano'n ang diwa nila ngayon. Hindi ba nila yan naiisip? Binubulag na lang sila ng puno nila. Kasi yung puno nila, may sariling agenda dyan sa iglesia. Kaya nga pinapalabas na yan ng Diyos hindi ba sila nakakahalata? May sariling agenda yan sa iglesia. Nagpapagamit naman itong mga hindi, yung ibang kapatid kasi hindi pa nagigising hindi natin masisisi kasi ang alam nila tayo naninira kung yan may malasakit sa miyembro, dapat yung duda ng miyembro sinasagot niya hindi nagtutur siya na nagtutur kasama ang pamilya pabigat siya sa mga nasa abroad, sa mga patarget mula airfare, hotel at saka accommodation, sagot siya, isipin mo. Sagot siya. Nagrereklamo yung mga kapatid sa Paris, kung saan-saang lugar, nagrereklamo. Hindi napunta sa lokal, nagpipicture-picture lang doon sa mga lugar doon. Ayan siya. Ngayon, yung mga miyembrong panatiko, hindi naniniwala. Di ba kayong maniwala? Wala namang problema May mga kapatid na gusto ng katotohanan, gustong makarinig ng katotohanan. Kaya may mga taong nagsasalita, hindi lang ako. Ayan ang sinisigaw. Hindi ako para magsalita na sa sarili ko lang. Di ba? Tayo yung mga tupan na matapang na ayaw kung ano yung mga pinaggagawa nila, hindi lang tayo nagbulag-bulagan. Hindi ako sis kasi nga po ako ilang iglesia na akong napasukan kasi
pagka ganun kasi yung mga ngaral, hindi talaga ako magiging panatiko. Kung talaga may nakita akong mali, magsasalita talaga ako. Ganun din. Ako naman kasi, hindi, Brad, ako naman kasi kaya naman ako nagsasalita. Alam ko namang totoo yung iglesia na yan eh. Totoo yun, yan. totoo Noon, yun. totoo. Pero Talaga ako, ngayon, wala agree na. Hindi ako na. sa inyo, sis. Totoo talaga. Yung sa kapanahonan ni Bro Eli. Oh, at saka inaano pa yun ng espiritu eh. Sinasambahan pa yun ng espiritu mabuti. Oo. Ngayon hindi na, nagsampalasa na eh. Kaya nga sabi sa Biblia, lalamig ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay lalamig eh. Dahil ang katapalasan ay, dadami Pag-ibig ang na, pag-ibig na kabaliktaran pa imbabaw. Opo, hindi kasi pwede tayong maniwala sa isang mangangaral. Katulad niyan, lagi ang paksa niya, pag-ibig. Hindi naman tayo pwedeng maniwala dun eh. At saka Parang bakit yun, yung... sis, palabas lang yun, sis, na pag-ibig, pero ang kuwan nun, iba pala ang kuwan nun. Para yung mga kapatid, tutulong talaga kasi pag-ibig, di ba? Pag-ibig, tulungan, ayun. Kaya doon ako napaisip eh. Siguro part na kuwan na to, plano to, puro pag-ibig, puro pag-ibig. Oo, pagka may umalis, kapatid, sasabihin, sila hindi sa atin, hindi sila makati sa aral. Gagamit na lang sila ng mga ganong salita. Gagamit na lang, doon ka na lang nila bubulagin. Yung Ito, kay sabi Bro ni Brad Badong, Eli, kahit magpagod ako ron, happy ako dahil nalalasahan ko, ay natutuwa opo, ako, kahit sa ibang naiintindihan iba, ko talaga. Pero sa kanya, chucha, hindi pa tinutumbok yung sinasabi niya, mga ganito, mga ganyan. May mga ganun-ganun siya. Hindi ba point by point ba na siya sabihin niya yung talagang ilalabas sa bunganga niya. Puro lang, ganito, nag-ire, parang ganun-ganun. Parang, Brad, hindi, Brad, ang nakakatuwa, pag si DSR ang nagsasalita, parang apeno, parang siyang inapeno. Pag siya totoo nagsasalita, yun. oo, parang siya ang inapeno. Eh, sino bang nanira? Siya ang nanira sa kapatid na nanahimik. Siya ang nanira. Eh, nagulat naman tong isa na, nagulat at ba't gano'n nag-iisipin mo, mangangaral ka, gaganin mo yung isang miyembro niya. Paano kasi alam ang katarantaduhan mo, kaya inunahan mo ng pinablock. Pero hindi ka nakikinig nga sa kanya eh. Nakikinig Eh, nga sa kanya eh. alam mo, simple lang naman eh. Yung anak mo, di ba? Nag-stop ka na ng sigarilyo. Tapos yung anak mo nagtanong sa'yo, Daddy, bakit nag-sigarilyo ka pa? So, ikaw, tatay, sagutin mo ng tama. Okay, anak, parang nag-grave lang ako. Gusto ko lang one stick lang. O yun, sasabihin mo. Tapos ngayon, yung mga kuwan sa kapatiran, kung may tanong, itumbok mo rin. Sabihin mo rin, sorry mga kapatid, ito, nagkamali lang kami, sorry po, di namin sinasadya. Pag ganun ba? Sabihin mo na lang, para at least tayo, okay, lahat naman tayo nagkakamali, hindi naman tayo perfect kasi nasa Ecclesiastes 7:20 yan eh, di ba? Walang matuwid na hindi nagkakasala, di ba? Lahat tayo nagkakasala eh. Ay, Pero hindi sabihin po lang niya sana. Kapatid, yung sinasabi lang walang matuwid sa lupa, hindi yan applicable kay DSR. Hindi yan Hindi na, applicable kay DSR. hindi Baka, na talaga. hindi applicable po yan. Yung walang matuwid sa lupa na gumawa. Hindi naman siya gumagawa ng mabuti eh. Ano bang ginawa niyang mabuti? Magpaimbabaw. Mga property ng iglesia, kinuha niya. Nangagaw siya ng asawa. Okay lang baga siya. Tapos yung mga Dapat miyembro na lumabas, hindi patatamain niya. pag-ibig sis, black ibig. Kaya nga po, wala na nga sa bisyo, pati yung ibang miyembro, dinadamay niya pa. Alam mo kapatid, ang Diyos kikilos dyan sa kanyang bayan. Napaka-imposibleng hindi eh. Kikilos ang Diyos sa kanyang bayan. Kasi bayan niya yan eh, palalabasin niya yan tupa. Yung mga nanunukulan dyan, sila DSR, wala na yan, hindi na yan bibigyan ng mabuting diwa, hindi na. Para yung mga tupa, yung kanyang bayan ay lumabas. Ayan ang mangyayari dyan. Kasi naglabasan na nga eh. Wala na, palalabasin niya na yan. Ngayon, ang matitira lang dyan, kapatid, ay panatiko. May panatiko yan kahit anong mangyari. Sabi ni Brad Totoo yan Badong, talaga sis. Si Kibuloy nga di ba? Hanggang ngayon, kahit rape yung case niya, mayroon pa rin panatiko, di ba? opo, lahat yan, may yan, nakakaawa yung mga kapatid na parang wala silang natutunan kay Brad Eli. Tinan nyo, sabi ni Brad Badong, sila nga, ultimong mga aso nila, may kotse. Totoo Kaya yan, nga Brad nagtataka Badong? ako sis, nagtataka ako dyan sis, yung ibang mga dekada na rin. Pero hindi pa nila wala ba silang natutunan doon sa kay Bro Eli? Ako Tapos ngayon, nga, yung mga 9 years ako eh. 9 years akong kay Bro, lagay natin, 5 years lang ako kay Bro Eli.
dami kong natutunan. 1 year pa lang, ang dami kong natutunan sa kanya eh. Dahil Wala eh, parang Biblia, di ba? hindi mo itong ibang mga Pero kapatid yung eh. iba, mga dekada na, pero bulag eh. Talagang, hindi pa sila naisip yung pangangaral niya ng prutan niya. Ano? Ano nga Parang, kasi, iba hindi na ko nga po kasi ang maintindihan eh. diwa. Ito pa Ito mo, sabi, may kukwento ko pala sa iyo. May kapatid na babae, kasabay ko sa bautismo. opo, Dinadaanan ko rin yun kasi yung bahay ko at saka bahay niya siguro mga 15 minutes drive. So, opo. dadaanan ko siya lagi sa bahay. Sa kuan lang, mag-meet kami sa hotel. Tapos pupunta kami ng lokal. So, pagka nag-duty kasi ako ng night duty, hindi ako makadalo. So, nangyayari, hindi rin siya makapunta kasi malayo nga eh. Kasi dalawang biyahe nga eh. Opo. Pero, kasi bago pa lang, bagong kapatid, alam mo ang ginagawa ng mga DSS, binubuli nila. Sabi nila sa akin, huwag ko raw daanan sa sunod para matuto daw. Sabi ko, parang may mali yata. Kasi kapatid yan eh. Ay, hindi Kaya na, nga aakayin natin, kung mahina siyang kapatid, dapat damur natin siya aakayin. Damur natin siya bibigyan ng halaga din. Kasi bago pa lang kami nung time na yun eh. Tapos alam mo sis, binubuli-buli nila hanggang hindi na dumadalo. ay, oo. Ano na nga sila, nawawala na nga sila ng diwang mabuti. Nawawala na po sila ng diwang mabuti. Kasi alam niyo, tinatanggal na nga po yung ano dyan. Brad, tinatanggal na nga po yung ano dyan. Hindi na magkakamala yung mga ano dyan. Para nga yung tupa lumabas. Ayan, laging naiisip ko dyan eh. Sabi ni kapatid na pot-pot, jopot. Opo, pag-ibig sa pera. Oo, talaga naman, grabe. Huwag daw magtipon ng kayamanan. Ay, hello, hindi mo kayamanan yan. Kayamanan yan ng iba. Pag-aari yan ng iba, tinipon mo. Mali ka. Di ba rin magtipon ka ng sayo? Ikaw yan eh. Bahala ka magtipon ng sayo. Pero yung mangangaral ka, tapos yung pag-aari, yaman ng iba ay nasa sayo. Mali yan. Pero Mali yan. Ako po patawarin. pero alam ko sis, hindi ko binalak yun sa Facebook. Nag-uusap-usap pa rin kami noon. Eh hindi, kasi masama naman kung... Ako rin, may mga kapatid din ng... Alam mo dito sa amin, Brad, sa amin dito sa lokal namin, may mga hindi nag-block sa akin. Yung mga hindi nag-block sa akin, tingin ko talagang mabubuting kapatid yun. Kahit naman tingin ko nun, mabubuti silang kapatid. Yung mga hindi nag-block sa akin, mga mabubuting kapatid. Oo nga sila kung kumokontrolisa sa akin ngayon kasi hindi nila alam kung ano mga pinaglalaban ko eh. Tingin ko, alam mo naman yung ano, na madidiwaan mo na kaagad. Pag-ibig, sabi ni kapatid na Joey Gregorio, pag-ibig para wala nang magtanong kasi nga, pag-ibig daw. Pag nagtanong ka, wala kang pag-ibig, tanggal ka. Oo nga, talagang nakakaumay na. Sabi ni kapatid na Anaya, pakilinaw po, pag-ibig po sa pera, patarget at mga binebentang ticket. Oo nga, lahat ay talagang pinapapasa nila no. Alam mo dito na lang kapatid, natitiwaan mo, sa, ano na niya, sariling, gawa niya na yan, agenda niya na yan. Agenda na yan ni DSR, yung mga ganyang pamimera. Agenda niya na yan eh. Hindi naman siya nangangaral. Hindi nga natatanong eh. Tibay naman niya. Ano po? Mabuti pa yung dati kong religion na born again. Kasi kahit umalis ako doon, hindi kami nagbablock, nag-uusap-usap pa rin. Pero opo. Dito lang naman yan. Isang message ko lang na mag-exit. Ala, grabe. Lahat nag-message na. Bakit parang ako nagpo-post ng kung gusto mo, ayaw mo nang dumalo, huwag ka na lang tumahimik ka na lang. Grabe, kasi alam mo Brad, kaya sila naninira. Ito mga kapatid, kaya sila naninira, silang nakakahiya. Gagawang kanila ng kwento. Kasi ang akala nila, kasi ang pakilala ng mga ang MCGI kasi kilala ng mga tao noon na mga mabubuting kapatid. Ngayon nag-aalisan na. So gagawin ka lang ng kwento para hindi mawala yung image na mabubuti ang mga nasa MCGI. Ay ngayon na hindi na kapatid. Mga kapatid, mabubuti na ang lalabas ngayon. Mabubuting kapatid na ang lumalabas. Eh isipin mo, 20 to 30 years yan, mga lumalaban ng ubusan, sila Brad Munlaw. Gano'ng katitibay at papanati ko ng mga yan para maipalabas mo? Eh mga mabubuting kapatid yan mga tupa yan nadiwaan niya ang ginagawa ng puno ni DSR na hindi na maganda, na memera na lang. Ay napakadali naman tanggalin mo lang yung pagkapanati ko. Ay magkakaayos tayo talaga, pare-pareho.
Ay wala eh, mga panatiko Talagang kayo, binubulong ko lang kayo. makuan mo yun, sir, makatch up mo talaga sa isip mo. Kung ikaw talagang sumusunod sa aral ng Diyos, malalaman mo yun eh. May feelings, hindi naman ibig sabihin na lumabas tayo na tayo na masasama, gusto nating makawala dyan sa iglesia, gusto nating lumabas na sa mundo. No, no, nananatili pa. Yun ang pinanghawakan ko sis, yung aral. Yun talaga, hindi ako lumalabas. Sabi ko, hindi ako lumalabas. Talagang iba na kasi ang katuruan Opo, dyan, iba na ang hindi ko opo. na nanandidiwaan yung Iba kwan na, dyan sa sana yan, iba na. Ano pang gagawin ko? Magmamananatili pa rin dyan, mag-plastikan sa inyo. Ay, hello kapatid, pag-ibig. kaya May nga mga po. sign pa pag-ibig. Isang Oo. message lang exit, nawala na yung pag-ibig. Black na, black na to, black na Hindi, to. Iba na yun niliwan na nito. nakakatuwa. Alam mo, Masama Brad, ng tao alam mo, Brad, to, masama na to. Ganun na. hindi, tsaka Brad, utos tao na nga, Brad. Alam mo yung cellphone na iilawan? Paano? Palibasa wala ng tunay na ilaw, na liwanag. Yung cellphone na lang pinaliwanag. Tanda-tanda Ayun ako, na. nadudun ako sa lokal. Sabi ko, ba't kayo ganito mga pinapagawa nito? Yung parang iba na eh, utos tao na lang eh. Yung ba marami siyang Yung sa seremonya? Canada pa sis, Arlene, ate, Ki, PR, kuya. Sabi ko, wala, Oo, iba na. iglesia na niya kasi yan, Brad. Iglesia na niya kasi yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, abangan niyo yung kantang yung mahal na ate. Ate. Abangan niyo yun. Oh, diyan natin magkakaalaman. May mahal na anak, lahat yan, mahal. Pamilya niya yan eh, tagapagmana yan ng iglesia eh. Tagapagmana eh, hindi Kahit lang nga, alam mo nakakahaptan sis, kahit nga asawa ko nung sumasama sa akin, po. feeling din niya na hindi tama tong iglesia, kaya hindi talaga siya umanib eh. Ayaw niya talagang, sumasama yan ang misis ko pag nagdalaw ako, sumasama sa akin eh. So, nakuan rin niya, na-feel niya, bakit dito parang puro na lang pa-target. May Opo nga. target, so 2,000 euro daw para sa hospital. Oo nga, ako din, ganyan din yung inano na ba? Ito. Si kapatid na Anaya, noon po ang aral ni Bes, ingatan na wag matisod ang kapatid. Opo, yung mga nag-aalinlangan, yung kahabagan, ganun nga yun eh. Ngayon, hindi lang nagtitisuran, tinuturuan pa na mga ang mga panatiko. Oo, iba na kasi ang dumadaloy na